Hello mga kasuki, a day in my life. Siyempre gawaing bahay na naman tayo ngayong araw. Matapos nga ako mag-almusal ay eto na naman agad ang inuna kong gawin. Siyempre yung paglalaba. Inumpisahan ko na ang i-separate ang bawat kulay nitong aking mga labahan para maisalang ko na sa washing. At kagaya nga ng dati, pagka wala na yung mga anak ko at yung asawa ko umalis na din, ay ako na naman lang ang naiiwan dito sa bahay, mag-isa na naman ang person. At syempre pagising ko nga ng umaga ay cellphone kaagad yung hinahawakan ko. Nako, masasabi ko na talaga na ang aking sarili ay cellphone is life na talaga. Mas nauuna pa nga ako mag-cellphone kaysa mag-almusal, charis. Pero kapag nga nararamdaman ko na yung sakit ng ulo ko at sakit ng bato ko, syempre no choice ako kundi itigil yung pagsiselfone ko. Kaya naman ang gagawin ko ay maghahanap naman ako ng ibang gawain. At eto nga yung ginagawa ko kapag hindi ako nagsiselfone. Siyempre, linis dito, linis doon, laba dito. Kung ano-ano na lang ang maisipan ko dito sa bahay. At ayan, matapos ako mag-separate nung aking mga labahan at naisalang ko na rin sa washing, ay ayan, pinalitan ko na nga itong aking kurtina ng aking lababo at iba na rin talaga yung amoy. At hindi nga lang amoy, madumi na talaga, maitim-itim na, hindi lang mapansin. Kasi nga, yung kulay niya ay medyo may pagkaitim din. At pagtanggal ko nga ng kurtina nitong aking lababo, abay ito naman yung bumungad sa akin. Diyos ko, napakakalat. Ang daming abubot na nandito sa ilalim ng lababo ko. Kaya nga hindi talaga pwede na walang kurtina itong nakatakip kasi nga ang kalat-kalat ng ilalim ng lababo ko. Nakakahiya kapag ka mayroong taong dumadating dito sa bahay. Ayan, binalisan ko na yan kaya medyo malinis-linis na yan. At yung mga plywood na yan ang madalas nga iniipon nitong asawa ko. Hindi ko nga alam kung saan niya pinagkukuha yan at kung anong gagawin niya dyan. At nasobrahan na talaga ang pagiging masinop nitong asawa ko. Tignan nyo naman, pati ba naman yung sungkaan, lumang-luma. Abay, tinatabi pa niya talaga. Ano kayang gagawin niya dyan? Sabi nga ng mga anak ko, itong papa nila, siya ang taga-ipon ng kung ano-anong mga abobot. At ako naman daw ang taga-tapon. O di ba bagay talaga kami, charis? Paano ba naman minsan kapag ka nga hindi ko na nagugustuhan sa dami ng kalat at abubot dito sa bahay, ay Diyos ko, wala nang paapaalam, abay itinatapon ko na, bahala na si Batman. Tuloy ang ending kapag ka hinahanap na nila, wala na, hindi na nila makita, ay syempre nandun na sa mabuting basurahan. Natapos ko nang walisan yung ilalim ng lababo ko, kaya naman ibinabalik ko na yung mga abobot na mga nakalagay dito. Baka mapagalitan na naman ako kapag ka itinapong ko lahat to, charis. Yung dalawang container naman na naunang nilagay ko doon sa dulo ay ayan nga pala yung container na pinaglalagyan namin ng nawasa na dinadala namin doon sa Antipolo dahil nga ang tubig doon ay deep well, kaya nagdadala talaga kami ng tubig at wala rin kami tubig doon, hindi pa kami nagpapakabit, so nakikiigib lang kami sa kapitbahay. Kaya lang minsan binabawal nilang magpaigib, kaya naman obligado talaga kami magdala ng tubig kapag pumupunta kami doon. At sunod ko naman nga nilinis itong kabila nitong aking lababo. Pinagtatanggal ko na rin muna yung mga nakalagay dyan bago ko nga winalisan. Yung drum nga pala dyan na nakalagay, ayan nga pala yung pinaglalagyan namin minsan ng aming mga labahan kapag nga sobra-sobra na. Pero hindi naman madalas nagkakaroon ng laman na labahan yan. Minsan-minsan lang din. At katulad doon sa kabila, eto, meron na naman mga plywood ko na kung ano-ano dito. Ayan, pa rin yung iniipon itong asawa ko. Diyan nga rin nakalagay yung maliit na lamisa kung saan nakapatong yung lagayan naman itong aking mga kaldero. Wala akong ibang lagayan ng kaldero kaya ayan lang yung pinaglalagyan ko. Tinanggal ko na nga rin pala yung mga buti dyan ng kanina ng soft drinks at saka ng mga Red Horse dahil ang dami-dami na nakatambak dito sa tabi ng kalan ko. Ibinigay ko doon sa tindahan dahil wala naman akong paggagamitan doon dahil nga ang dami ko na rin mga nakatambak na buti dito sa taas ng bahay ko. Palagi ko na nga kasi nasasagi yun kapag kumikilos ako dito sa may lababo ko, kaya naman para hindi mabasag, ayun, dinispatcha ko na, binigay ko doon sa kapitbahay kong may tindahan. Tapos na ako maglinis doon sa ilalim ng mga lababo ko, kaya naman ito, ikakabit ko naman itong aking dalawang kortina para naman malinis na tignan itong aking lababo. Masarap lang talaga sa pakiramdam kapag ka nga nakakapaglinis ka ng iyong bahay. Pero nga minsan nakakatamad naman kapag ka araw-araw kang naglilinis dahil nakakapagod din naman ito. Sa totoo lang hindi naman talaga ako araw-araw naglilinis, paminsan-minsan lang naman talaga kapag sinisipag lang ako. Akala nyo lang kasi sipag na sipag ako dahil nakikita nyo ako palagi na naglilinis kung ano-anong ginagawa dito sa bahay ko.